Dati naman po nasunod po siya sa akin. Ngayon, Pero hindi na. opo, simula po nung Kayo na, siyempre. Kayo Hindi na po. eh. Hindi, biro lang. Oh. yung ano po yung kasi po nung ano, nabuntis po ako. Tapos Huh? nakunan po ako. Tapos nung ano po, yun po. Parang bumalik po siya sa dati, ganun po. Okay, sorry ah. Ano lang po, kailan lang po, nung October po, October 5. Mm. Mga katekram, si Nelson nga po pala. Yung asawa ko po sa kasalukuyan ngayon po. Hmm. Yun, nagkaroon ako ng pagkakataon kanina na makausap siya. Nga po. Thank you, Kuya Nelson. Tapos, medyo sinaliksik ko na ng konti yung background niya. Ganun. Hmm. Tapos, sabi niya, pinikot mo daw. Mm. Eh, biro lang. Masyado kasi seryoso yung mukha mo eh. Hindi naman. Hindi naman po. Okay. Sa'yo, Ate Julie, sa'yo na lang manggaling yung kwento. Paano ba nagsimula lahat? Yung pagkakakilala niyo? Nung ano po kasi, ano po yun, birthday po ng kapatid ko. Mm. Nandun po sila, nagiinuman po. Mm. Tapos po ano nga po yung nag-ano po. Tapos nagpaalam po siya kay nanay na kung pwede po manligaw, ganun po. Mm. Siyempre, nagtanong, paano ba? Nagtanong si Kuya Nelson sa mama mo. Opo, kinausap niya po. Si Si nanay, nanay. tinanong ka. Opo. Anong sabi mo? Sabi ko, pwede naman po. Mm. Kasi wala naman po akong ano. Mm. Okay. Ano yung nagustuhan mo sa kanya, Ate Julie? Yan po, maano po siya, mabait naman po siya, tapos masipag naman po. Tapos Mm. magalang po sa pamilya, yan po. Yun yung parang ano ka dun, Opo. yun yung nagustuhan mo sa kanya. Opo. Okay. Ano po kasi pag hapon po, kasi pag ano po, nasa trabaho siya, tapos pag uwi niya po ng hapon, nagpupunta po siya doon. Nagdadala po ng merienda, ganun po. Nagdadala siya ng milk tea, ano po, sa 7-Eleven, yung binibili po sa 7-Eleven. Tapos ano lang, kwentuhan po, ganun. Pero sabi niya sa akin, ikaw daw yung unang sumulyap-sulyap. Totoo ba yan? Hindi po. Paano ba yung ano niya? Ano ba yung tingin, ano ba yung love at first sight? Ganun ba yung nakita mo? Kasi parang ganun yung kwento niya. Yung unang tingin mo din ba sa kanya, parang ganun. Apo. So, tama yung ano mo, yung kwento Pero mo. hindi naman po yung ano, yung tawag doon, yung sabi mo sa kanya. Kasi kaya ako tingin sa'yo kasi crush kita, crush na crush, gano'n. Pero hindi naman Hindi ganun. naman sobra. Parang Oo. ano lang. Apo. Kutob ko lang. Ano lang, ganon. So, yun, alam niyo na yung katekla. Okay. Tapos daw, hindi mo daw kinibo ng mga ilang araw. Nalungkot daw siya. Apo. Bakit? Yung ano ko kasi yung... Ano ba, tinakot mo lang ba siya? Tinignan mo kung ano kaya? Apo, yung gano'n. Yung parang sinusubukan po, gano'n. Tama yung ano mo. Sinubukan ka lang pala talaga, Kuya. Kung hanggang saan po siya tatagal, gano'n. Yung pag ano po. Kung magpapatuloy pa po ba siya, pag gano'n po. Oo. Ayaw ko masayang yung oras mo. Apo. Tsaka si Kuya Nelson. Sa tingin mo, hanggang kailan mo ito nakikita, itong samahan niya na to? Hanggang saan pala? Hindi ko po masabi. Kasi po, okay naman po kami. Pag nag-aaway po kami, yung ano po, yung sinusuyo niya naman po ako, hindi naman po siya yung ano, na kahit ipagtabuyan ko po siya, hindi naman po siya maalis, gano'n. May ganun. Opo. Pag nag-aaway po kami, minsan gano'n po. Oo. Pag nagkakaroon po ng Ano yun? Ba't ganun naman? Tabuyan talaga? Yung ano lang po, yung parang sinasabi ko na
Paano ba to? Ano ba siya? Nang nakita mo ba? Nahuli mong merong iba? Gano'n? Hindi, yung sa minsan po sa bisyo kasi. Ah, Opo, yun po yung... may bisyo ka ba? Sige na. Sa sigarilyo. Opo. Pero yung sa alak naman po, na ano ko naman po siya sa alak. Natanggal mo na. Opo. Ano bang ginagawa mo, Kuya Nelson? Dati naman po, nasunod po siya sa akin. Ngayon, Pero, hindi na. opo, simula po nung... Kayo na, siyempre. Kayo Hindi na po. eh. Hindi, biro lang. Oh. Yung ano po yung... Kasi po nung ano, nabuntis po ako. Tapos, Huh? nakunan po ako. Tapos nung ano po, yun po. Parang bumalik po siya sa dati, ganun po. Okay, sorry Ano lang po, kailan lang po, nung October po. October 5. Bakit, Kuya Nelson? Sorry sorry po. Sorry, Ate Julie. May ganun na pala kayong pinagdaanan. Sa pinagdaanan po namin na yun, yun po, nanatili naman po siya sa akin. Hindi naman po niya ako pinabayaan. Hmm. Malungkot naman ako. Opo. Ano po ako nung 3 months po. Oh, Opo. anong nangyari? Sabi po nung doktor, hindi naman po masyadong yung parang hindi po nila, nagbigay lang po sila ng pinaka-common na dahilan. Yung tatlo po yun yung infection, tapos yung, hindi ko na po maalala yung isa tapos yung isa po, yung apas po, yun po yung kailangan pong ipa-check up na yun, yung, para malaman po yung dahilan talaga. Sa dugo. Hindi mo pa nagagawa yan? Hindi pa po. Ano po kasi, mahal po eh. Opo. Pa-check up po. Dugo. Ba't hindi ka nagsabi? Sa ano po yata yun, sa dugo. Sa dugo po yata ano. Ba't hindi ka nagsabi? Nakakaya naman po. Sabi po namin sa doktor, pag-iipunan na lang po. Para pag daw po, kasi pag nagbuntis po ulit, malalaman na po yung pwedeng gawin. Nalungkot naman ako to. Yung pagkakasabi mong pinakilala mong asawa, medyo hindi ko inaasahan eh. Inaano ko, Nelson, boyfriend ko, gano'n. So, yung pagsasama nyo, ano na pala talaga? Opo. Bilang sa sa isip nyo, mag-asawa na. Opo. Kuya Nelson, yung gano'n, yung nakita mo siya umiyak, parang ang sakit nun eh, yung parang, sinisisi mo sa kanya yung Hindi naman. paano yung Ano lang. Kinatag ko lang yung loob niya na kahit gano'n lang nangyari, laban pa rin tayo. Kasi nasunod ka na daw dati. Yung concern ko, nasunod ka Opo. na dati, pinagdadaanan niya na yung stress eh. Yung Opo. stress, yung kalungkutan. Kasi yun? Sobrang bigat nun sa isang babae. Parang nanay na siya nun eh. Nakunan nga lang siya. Opo. Pero ang nangyari kasi parang na doble pa yung sakit. May pinagdadaanan tapos yung sa'yo pa ganun. Siguro rin po sa barkada rin po talaga. Siguro sobra mo ding dinamdam yung nangyari kaya ba? Dinamdam ko po guys, tapos parang blanco rin yung isip ko nung ganun nangyari. Siguro na tuloy-tuloy pa rin yung bisyo ko na.
Sobrang, sobrang nalungkot sa nangyari. Sayang. Pero, doon sa dumaan na pagsubok sa inyo, Ate Julie, ngayon, kumusta yung ano? Yun po, na unti-unti naman pong natatanggap yung sa nangyari po. Ano Dahil siguro po may mas magandang purpose si God para sa amin. Kaya po nangyari yun. Pero ikaw, Kuya Nelson, kumusta na ngayon yung ano? Yung nararamdaman mo about doon sa yung pagkakalaglag, yung pagkakano ni baby? Oo. Ngayon po, parang nakaka-recover na rin po sa nangyari po. Mm. Iniisip ko na lang na bahal na si God na mag-ano sa amin. Kung anong plano niya po sa amin. Mm. Hindi ka man lang nagsabi sa akin, Ate Julie. Kahit bulong lang tayo. Nakunan po ako. Actually, alam po yun ni Luis eh. Nung andun pa po kami yun sa Mian. Kasi ano po, hindi po ako nakapagpa-check up ng 3 months na. Tapos nung nagpa-check up po ako, ayun po, nakita po sa ultrasound na. Nagpa-second opinion po si doktora. Kasi nga po, wala po siyang makitang heartbeat. Tapos ngayon po, na-confirm nga po na wala nga po. Tapos sabi ni doktora, mag-pray lang po, baka sakaling mag-ano. Pero sa akin po kasi, ano po, sabi ko, tatanggapin ko po kung ano yung mangyayari. Sorry sa nangyari, Ate Julie. Kuya, alam pala ni Kuya yun, hindi na nagsabi sa akin. So, may kailangan kang ipa-check up. Nga po, Okay, sige. yun po yung ano po, apas po yung tawag nun. Sige. Yun pala yung tanong ko sa'yo kanina. Sa tingin mo, kung saan mo nakikita tong pagsasama na to, ang sagot mo, Hindi ko po masabi. hindi mo nga masabi. Dahil nga yung may pinagdaanan na pala kayo. So may tanong sa'yo. May question mark sa'yo. Basta, Ate Julie, yung nararamdaman mo ngayon, bukang bibig mo sila. Laging siya yung ano, pangibabawan mo dito sa puso't isip. No, sa'yo din, Kuya. Masakit yun, pero sabi mo nga, may reason at purpose si God kung bakit hindi mo na siguro talaga na mahabang panahon pa yung yung lalakbayin ng laban ng buhay mo. Huwag kayong magmadali. This time, huwag ka muna kayong magmadali. Lagi niyo munang hingin kay God yung gabay. Ano ba yung dapat unahin? Ano yung dapat na maganda mga plano, decision? Yun yung maipapayo ko sa inyo ngayon. No, Kuya Nelson. Huwag kayong magmadali dun sa ano nyo. Sa buhay nyo. Ngayon muna. Sabi ko nga, hingin nyo kay God yung gabay niya. Yung love mo sa kanya, kay Kuya Nelson, gusto kong malaman. Ngayon, Ganun pa rin naman po. Wala naman pong pagbabago. Okay. Pero sabi mo, hindi mo alam hindi mo nakikita kung hanggang saan to, kung hanggang dulo. Kasi po yung sa nangyari nga po, yung hindi ko alam kung iiwan niya ba ako o ano po. Yung love mo, walang question Po. na siya talaga. Po. Pero siya yung parang nakikitaan mong, parang di ka sure sa kanya na anytime. Pero yung sa mga ano naman po niya, sa ginagawa niya naman po sa akin, maayos naman po. Siyempre, marami naman, may mga pinagdaan na rin po kami. Kaya minsan, pinagtatabayan niya ako. Hindi pa rin po ako maalis
sa piling niya po. Mm. Wala po sa ugali ko po ng ganun na basta-basta nang iiwan. Mm. Yep. Ba't ka naiyak? Ano po? Mahal ko po siya. Mm. So masasaktan ka kung mawawala siya sa'yo. Opo. Baka may gusto ka sabihin kay Ate Julie. Kung yung hiling mong sabi nga, ano, tigilan yung bisyo ko. Mangyayari at mangyari. Paninigarin. Yun po. Anong mapapangako mo kay Ate Julie? Sa ano po? Pwede ba sige yung sa kasal? Hmm? Yung sa kasal. Tis-tis muna pa. Tis muna sa ngayon kasi gusto ko makauwi ka muna sa amin sa Bicol. Mga pasyal man lang tayo kahit ilang araw lang. Doon na lang pag-usapan yung tungkol sa kasal. Mm. Kasi sa magulang ko po, di na po nila kaya magbiyahe na pupunta dito na kasal po. Mm. Kasi mamatanda na po yung magulang ko po. Ah. Yun din po ang request ng mga magulang ko po. Mm. Tingnan mo, yung kailangan mapacheck up siya, dapat ginawa ng paraan yun. Ikaw ang unang gagawa ng paraan doon. Kaya dapat, mag-ipon muna. Oh. Sakto po yun yung tatlong buwan nagpa-check up siya. Pauwi ako noon, galing akong rescue, Bulacan. Mm. Pauwi ako noon tapos nalaman ko na nung nagbabiyahe na pa ako, papunta dito. Sabi ko sa'yo, ipag-pray mo. Oh, Pag-pray mo. Tapos sabi ng doktor, pag-pray. doon pa lang po yung pag-uwi Tapos ko nung kabalo. pag-uwi niya po, saka ko lang po sinabi. Hindi ko po sinabi sa kanya nung nasa biyahe po siya. Nawala na. Yung pagdating mo, anong... Wala, parang lutang yung isip ko. Ano. Hindi ko alam kung bakit. Ano. Yan po. Kasi nakabuo na kayo ng ng mga pangarap, mga ganun no? Opo. Parang... Kasi gusto na nga po niya magkaanak. Kasi may edad na nga daw po siya. Nagpaplano na kayo ng pangalan, na Opo. ganyan, ganito. Bata ka pa, 27 pa lang. Opo. Madami pa. Makagawa pa kayong 10. Huwag kang mag-alala. Ano muna? Dapat muna ihanda yung number 1. Yung spiritual, yung relationship kay God. Opo. Tapos next, financial. Tapos, basta, alam mo yun, spiritually, mentally, financially, lahat ng may leak, i-ready nyo muna. Para kasi pagka may baby na talaga sobrang mahirap. Ako na sabi ko nga sa kanya, Ate Julie, kita mo yung nangyari sa inyo. Paano kung wala kayong tinakbuhan nung pinaalis kayo, pwedeng nagtayo lang kayo ng kubo-kubo sa bukid, sabi ko. Para malayo-layo yung mangyari sa ganun, Kuya Nelson, future muna, Oh. Ayusin mo na yung lalo nun. May magandang plano si Tita Alicia at si Tita Evangeline sa'yo, di ba? Ate, kung ano man, pwede niyo mapagtulungan yun. Or nasa online industry siya, selling, ikaw naman, So, pwede nang ganun pwede nang nagtutulungan na yung ngayon. Para mas maayos niyo yung future niyo.
Ako naman, ako talaga naniniwala. Basta inuna si God, yung family, tsaka yung mga pangarap niyo, tapos ginawa niyo yung kaya niyong gawin para mapalago yung gawin niyo. Mangyayari naman yun. Tapos sinabi sa akin ni Kuya Nelson, Ate Julie, yun nga, plano niyang umuwi kayo. Opo. Nung ano po, May po. Piyesta po yata sa kanila. Alam mo ba kung saan yung lugar niya? Doon sila, Kuya Bal. Sa Iriga po sila. Iriga. Okay. Ate Julie, baka may gusto kang sabihin kay Kuya Nelson. Naalala. Ano lang, wag mo na lang akong yung pinapangakuan ko. Ganun. So may mga pangako pala. Sige, kwento mo sa akin. Para ano lang din. Yung ngayon nga po, yung tungkol sa sa bisyo po. Nangangako po siya na hindi na titigil niya na po. Minsan nga po, huli ko siya, nagyoyosi, ganun. Sabi ko, wag kang mangako kung di mo naman kaya to pa rin. Ay, magsabi ka lang, ganun. Sabihin mo na lang. Para hindi yung mas masakit po, yung ikaw pa mismo yung Kasi minsan po pag binabawalan ko siya, parang isip niya na-under po. Pero yung ko naman po, para sa kanya rin naman po yun. Sa kalusugan niya po. Nararamdaman mo yung sakit sa niya. Kuya Nelson, ikaw. Baka may gusto kang sabihin kay Ate Julie. Yun lang po, man. Kaya ko naman pong pigilan. Hindi na sa pangako, sa gawa na po. Sabi ko nga sa'yo, huwag mong sabihin, gawin mo. Isa pa, maingatan mo yung sarili mo. Kuya Nelson, maalagaan mo yung kalusugan mo. Mapag-iingatan mo yung sarili mo. Tapos, isa pa, makakatipid ka. Yung imbis na iyaan mo doon, ipunin mo. Sayang din eh. Alam mo po sa isang taon, pwede ka yung iba nakakaipon 50,000, 100,000. Sa isang isang taon na paninigarilyo Kaya lang, natitipid mo na, pwede ka nang bumili ng isang magandang motor, hindi pa napinsala yung sarili mo, yung katawan mo, di ba? So, hindi mo naman mabibigla. Konti-konti. Sabi nga huwag mo sabihin, gawin mo, sabi ni Ate Julie. So, yun lang ka-Tekra. Pag-pray natin tong dalawa na to na magamit yung buhay nila sa kagustuhan ng ating Diyos. Mas maganda, nabubuhay tayo dito sa mundong ibabaw na naghahari dito sa puso natin, nangunguna si God para nagkakaroon tayo ng magandang mga plano, desisyon. Nagkakaroon ng magandang direksyon yung buhay natin. Hindi siya instant talagang ganon. Dahan-dahan. Doon sa paglakad nyo sa tama, doon sa paghingi nyo ng gabay, katalinuhan kay God, unti-unti naman naayos niya yung buhay natin. Tapos yun nga, napag-usapan namin natin Julie, yung pag-uwi. Parang gusto mo, yun na din yung pag-uwi, tapos kasal na din. Hindi naman po, pag-uusapan lang namin yung about sa Kasi kasal po. nung nakaraang taon po, pinapauwi po kami ng mama Ni niya. nanay. Opo, kasama po yung magulang ko. Kasi, Pag-usapan lang. kaso hindi po Pag-usapan lang natuloy muna. kasi wala nga pong Yung pamasahe. Opo. Nalungkot naman ako doon. Tapos nung din po, nung December nakaraang December Gusto po niya rin nito. umuwi. Opo, kaso nga po, yun nga yung nangyari. Yung nangyari nga Opo. pala. Nagkagastos po. Ibig sabihin, Kuya Nelson, doon sa mga nangyari, yung ipon nyo, na zero ba? Hindi naman. Meron pa namang natira. Na zero po. Na zero. Pero
Nagpabot naman po. Nagpabot mo ng po ng tulong yung mga katrabaho ko po. Tsaka yung mama niya po, nagbigay po. Hmm. Kasi maano po yung gamot po nun. Masyadong mahal po. Mahal. Opo. Ba't di ka nagpasabi kay kuya? Nakakaya naman po sa Tignan ko yung pag-uwi nyo. Tignan ko kung ano yung may tutulong ko. Sabi ko nga sa kanya, sige kung tignan natin yung mga schedule natin. Kung tatagal ba kung uuwi kayo? Ano po? Mga ilang araw lang po. Ilang araw? Oh, Siguro mga 5 days or 6 days mga pwede pa tayo estimated. mag-mission doon kung Kung sabi ko nga, habang wino-workout yung at least baka may mga... Kasi malapit kila Kuya Bal yun eh. Pwede na tayong dumaan kay Kuya Bal nun. Kuya Bal. Kalingap. Sila Kuya Rab. Opo. Napaano po nga po. Oo. Taga-Bicol nga pala. Taga doon sila. Sa Daet. Mauna pa nga sila Kuya Bal sa inyo. Opo, dahil. Oo. Tingnan natin, planuhin natin. Ayaw magsalita ng tapos, pero gusto kong makasama doon sa journey na yun. Opo. At least mas magiging masaya yung pag-uwi nyo ng probinsya. Kayo po mga katekram, gusto nyo pang masama ko tayo sa pag-uwi? Maghintay lang ako ng comment. Naka-live kasi ito eh. Makalim po ba yan? Joke lang. Pag kumari sana, magbabasa muna ako ng si Tito Inchik kumari yung nakita ko na gano'n. Tito Inchik, tapos sino pala yung mga Tita Delia, yung mga unang mga magko-comment. Okay, yun nga sabi ko Ate Julia. Opo. Kuya Nelson, unahin si God sa buhay natin para nagkakaroon na tayo ng yung talagang sapat na kalakasan katalinoan para sa araw-araw nating pamumuhay. Ayun, dalayan ko yung magkaroon kayo ng masaganang buhay. At tignan natin yung mga surprise ni Tita Evangeline, Tita Alicia. Narinig mo naman kanina si Tita Alicia, sabi niya, pagkatapos niyan, may surprise sa'yo at saka Kay nanay po. Yan, kay Tita Alicia, maraming salamat po. Tita Alicia, thank you po sa love, sa lahat kay Tita Evangeline, kay Ninang Precious, sa lahat kay Tatay Bong. Hindi ko na kayo maisa-isa sa grupo po ng Tekram Vlog International, Tekram Anghel na Walang Pakpak, Tekram Pure Hearts International, sa lahat ng grupo, ganun din kay Tita Brenda Super Nanay, sa lahat ng mga Tekram. Maraming salamat po sa lahat. Paala na po ang ating Diyos sa inyo, no? Mga katekram. At yun, God bless katekram. I love you po with the love of God.